Bago mo sabihing handa na nga ang Pilipinas para sa Global Tech Race, alamin muna natin ano nga ba ang PAC Silica? Ang PAC Silica ay isang internasyonal na koalisyon para sa seguridad pang-ekonomiya na sinimulan noong December 2025 sa pangunguna ng US. Layunin nito na pangasiwaan ang daloy ng mga produkto at serbisyong patungkol sa artificial intelligence o AI at mga bagay na kalakip dito tulad ng microchips at mga kritikal na mineral tulad ng copper at nickel. Layon din ng inisyatibong ito na bawasan ang pagiging dependente sa mga bansa na may direktang kontrol sa supply chain ng AI tulad na lamang ng China. Sumali ang Pilipinas bilang ikalabing-tatlo sa labing-apat na miyembro ng inisyatibong ito at planong formal na lumagda sa darating na Nobyembre. Kasama sa plano ay ang pagpapaupa sa 1,619 hectares ng lupa sa New Clark City sa Capas, Tarlac at tinatayang magtatayo ng malaking AI data center, microchip hub at mga pasilidad na magpoproseso ng mga kritikal na mineral at mga produkto nito tulad ng baterya at microchips. Sa perspektibong teknikal, isang malaking oportunidad ito dahil makasasabay ang Pilipinas sa mga bansang nangunguna sa global tech race at daan-daan o libong trabaho muli ang maaaring buksan sa mga IT, mga infrastructure engineers, mga system admins sa construction sector at iba pa. Pero ito ang reality check. Kapalit ng mga pangakong pang-ekonomiya, kapag naipatayo na ang mga data centers na ito, una, may mga pangamba ang ilang sektor ng lipunan at ang mga katutubong AITA sa kapas para sa magiging epekto nito sa mga magsasaka at sa kalikasan. Pangalawa, ang mga AI data centers ay nangangailangan ng milyong-milyong litro ng tubig para sa mga cooling system sa pagpapalamig dito at milyong-milyong watts ng kuryente para lang mapatakbo ang mga pasilidad sa loob lang ng isang araw. Kung sa syudad ay madalas ang pagkakaroon ng water interruptions at numinipis ang supply ng kuryente tuwing El Nino, paano pa kaya ang mga kababayan natin na malayo rito? Isang malaking kwestiyon ang pagiging sustainable ng proyektong ito, lalo na sa mga ordinaryong Pilipino na walang kinalaman sa pag-asensong teknikal at hindi makararamdam sa pag-unlad na dulot nito. Hindi masamang yumakap sa mga makabagong teknolohiya, pero kailangan natin ng malinaw na proteksyon para sa ating mga pangunahing pangangailangan. Kakayanin kaya ng ating mga lokal na infrastruktura ang pagsasatatag nito? Para sa inyo, sulit ba ang pag-asenso ng teknolohiya at ekonomiya kung maaari itong maging banta sa ating mga pangunahing pangangailangan?